Sabi ng iba, ano ba yan? Video-video pa. Hindi na ituloy-tuloy na lang para matapos na. Okay. Kita ba? Ang gaganda at gwapo. Minsan kasi nag-iisip ko. Sabi ko, minsan hindi ka katawanin mo, ayaw tumawa. Pag simamot pa rin. Hindi na nga kaano-ano yung mukha. Hindi pa rin tumatawa. Yan. Tamo na natin. Okay na, sir? So, welcome po sa inyo dito sa Amipa Pidus. Ako pala si Mr. Sam Carbosa ng Amipa Pidus. Ako po yung may hawak sa welfare assistance just in case of emergency. Alam po lahat ng mga benefits na narinig nyo na kanina. Mayroong insurance nga, di ba? Mayroong pag-ibig, di ba? Ayan. Wala pang PhilHealth, wala pang DSWD. Di ba? Ayan. Ito may makontak na number kayo doon. Kaya pag may mga number na kayo, di ba tinawagan nyo minsan, yung mga nakausap nyo, hindi nyo na-contact. Ayun. Ako na ang pinyong pwede nyo tawagan. Hindi kasi maraming scam ngayon. Sir, tawag pa na ito, may tawag pagkatapos ang sagot ng sa amin, the number you dial is identified for a coverage area. Please try call later. Diba? Naranasan mo ganun, sir? At tinawagan mo si Mrs. mo, ganun ang sagot sa'yo. Okay, Sam Carbosa ng Amipa OFW. Mr. Sam, ano talaga ba kayo mo? Ang pag-usapan lang natin ngayon ang batas. Sa iyong pag-a-apply, kapag dating sa labas ng bansa, kung dito pa sa Pilipinas, dapat sigurado, alam niyo kung ano ang pinakasukan niyo. Tama? Pinapagkaisin ang oras ko. Napakarga para sa inyo. Kasi baka ngayon super excited ka. Pero after kumagtok, lahat ng excitement mo nawawala na. Bakit? Sa lahat ng sasabihin ko, baka ikaw ay tatamaan doon. Nangyari sa'yo. Kaya baka iniisip mo, after ko magpidos, wow, magkakaalis na ako. Pagkatapos, after mo magpidos, sa mga narinig mo sa akin, negative pa pala. No? Bakit? Naranasan ako ng exabroad yan. No? Ilang taon ko sa labas ng bansa, sir? 7 years. Meron bang 20 years sa labas ng bansa? Meron? 15 years. 15 years. Kita mo, sir, pabalik pa. Sir, ilang taon na? Edad mo? 56. Sir, piling kumayo. Para makita kanila. Si Sir, 56. 15 years sa labas ng bansa. Sir, ako, 75 years old. Oh, di ba? Di ba? Pero hindi sa abroad. Dito lang sa Pilipinas. Sir, sa abroad ka. Saan ka lang pilos dati? Dito sa may Unland. Unland building? Last mong dito sa Unland building. Nakita mo ba ako doon? Para. Para? Tagal na rin. Ano yan? 2012. 2012? Oo. Familiar ba ako sa'yo? Hindi? Familiar, sir. Familiar? Sige. Example pa isa. Sir, ilang taon mo na? Okay, sir. Familiar ba ako sa'yo? Kami Hindi ako familiar kay sir. Si sir, hindi din familiar sa akin. Huwag mo nang naman yan. Paliwanag ako naman. Hindi na ako speaking dito. Okay! Sir! O yan, babalik sa labas ng bansa. Bakit sinabi ng mga ex-abroad na hindi masarap buhay OFW pagdating sa labas ng bansa? Bakit? Gusto nyo malaman? Hindi masarap, hindi madali. Ang buhay OFW, gano'n talaga. Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit. Pero tandaan nyo, sobrang sarap naman. Bakit? Unang pag-alis mo, first timer, pag-alis mo ngayon, doon mo na maramdaman unti-unti. Yung sobrang hirap, pag napalayo ka na sa pamilya mo, tama? Lalo na si girlfriend mo, pagkakasal niyo lang, tapos aalis ka na. Tapos, trabaho ka doon, pagod na pagod. Gusto mo siyang kausapin, hindi mo siya makausap. Bakit? Eh, nandito siya sa Pilipinas eh. May video call ka, nakita mo siya, nakita ka rin niya, tama? Pero nung brown out, Parang gusto mo yan dapat pasin yung mga pero nung mag-brown out, una ko lang ng signal, nawala siya, nawala ka rin. Kaya ang sakit isipin, tama? Pero, pag sumasahod ka na, at nakapagpadala ka na sa kanya, doon mo na maramdaman ang sarap, tama? Yes, sir. Ang sarap. Wala kong sinabing hindi maganda, ma'am.
Yan ang ibig sabihin. Kaya kayo ay aalis na. Sana lahat kayo ay magtagumpay. Tagumpay ang pag-usapan natin dito. Tagumpay at kaligtasan pagdating sa labas ng bansa. At yung assurance mo dito pa lang sa Pilipinas na sigurado dapat nag-apply ka ngayon, nag-fidos ka na dapat sigurado ka